Tuloy tayo dito at dako tayo sa ating negative presentation. Brother Mario ng MCGI, your time start now. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Ito palang kalabang ko, hindi pa pala siya lubos na ligtas. Sa huli pa raw pala malalaman ang lubos na pagkaligtas. Kaya nagtataka ako sa kanya, nasasabi niya na kaagad na hindi na mawawala kaligtasan niya. Sa bibig niya na rin ang galing, hindi pa pala siya lubos na ligtas. Ang gulo ng statement mo kapatid Kasi sabi mo, hindi pa pala ikaw lubos na ligtas. Sa huli pa mahahayag yung mga lubos na ligtas. Sinasabi mo, hindi na nawawala ang kaligtasan. Kaya nalilito ko. Kaya pala kaganina mga kapatid, tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, tumitiwala ka ba sa iyong sariling unawa? Sabi niya, yes daw, tumitiwala siya sa kanyang sariling unawa. Bumasa ako sa Kawikaan ng 3 ng 5, sabi diyan, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang magtiwala sa iyong sariling kaunawaan. Nung marinig niya, nagbago yung kanyang statement. Tumitiwala raw siya sa Diyos, sa aral ng Diyos, sa naunawaan niya. Yan, paiba-iba siya ng sagot mga kapatid. Kaya alam niya mga kapatid, mapapansin niyo tong laban na to. Nalilito siya, hindi siya makasagot Tapos tinanong ko pa siya kaganina, sabi ko okay lang magsalita ako ng ganito kapatid kasi gigiba naman ako, hindi naman ako magtatayo. Yan, sabi ko sa kanya, kaganina sabi ko, okay sige, hindi na ako babanat dyan. Alam niyo mga kapatid kung bakit nilalabanan natin yung aral ng OSAS? Kasi sa ating panahon mga kapatid, marami ngayong naliligaw dahil sa ganyang katuruan. Dahil nga sa kaligtasan, inaabuso ng mga tao yung kaligtasang natanggap nila dahil sinasabi ng mga pastor ng Baptist na ang kaligtasan hindi mawawala. Kaya naman, maraming mga pastor ngayon sa ating panahon gumagawa ng kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Yan, mali ang pangunawa nila sa kaligtasan. Palibasa ang kaligtasang natutunan nila, hindi mawawala, kaya ginagawa nila, okay lang sa kanilang gumawa ng kasalanan kasi pinangakuan sila ng mga pastor na ang kaligtasan hindi mawawala. Eto mga kapatid, yan, si Robert Morris, yan, isang pastor ng Baptist, umamin sa pang-aabuso sa bata. Yan, doktrina nito, once saved, always saved, ligtas pa rin. Kahit abusuhin siguro yung bata, ligtas pa rin siya kasi Baptist. Katulad ng kalabang ko. Ewan ko kung Baptist to, doktrina nito, Baptist Ito, si Luciana Pastor, arrested on rape, molestation charges. Yan. Yan, si Luciana Pastor din ng Baptist. Nang rape din, bakit? Napangakuan din ng mga aral nila na ang kaligtasan hindi mawawala. Kaya okay lang gumawa sila ng kasalanan. Yan ba kapatid na ang ipagtatanggol mo? Ito ba? Ito pa yan Isa na namang pastor ng Baptist ang naaresto dahil sa child abuse. Yan kapatid walang kasinungalingan yan nakapost yan Kalat na kalat sa social media yan. Child abuse, bakit? Dahil sa bata, minolestya. Yan ba ipagtatanggol mo? Once saved, always saved pa rin sila? Ligtas pa rin ba sila sa'yo kapatid? Once saved, always saved. Mamaya babasahan kita ng mga talata. Ito naman, pastor na naman arrested. Si Waymon Jordan. Charged statutory sexual offense with a child. Yan. Ang daming mga pastor ngayon ng Baptist, walang pakundangang gumawa ng kasamaan. Minomolestya mga bata. Bakit? Kasi ang doktrina nila, once saved, always saved. Yan. Minsang naligtas, magpakailanman ligtas. Yan. Mga nadaya ni Satanas. Kahit siguro gawin nila to, pakiramdam nila, ligtas pa rin sila. Yan ba mga kapatid ang ipagtatanggol yung doktrina sa Pilipinas? Mawawalan ng takot ang mga tao niyan dahil sa doktrinang OSAS Kahit gumawa ng kasalanan, ligtas pa rin sila. Alam niyo, sabi ng Biblia, eto mga kapatid, tingnan niyo pinaggagawa ng mga pastor. Minomolestya ang mga bata kasi nga, ang doktrina nila, ligtas pa rin sila. Kahit na anong gawin nilang kasalanan, kahit na mamolestya ng bata, mang-rape ng nanay, ligtas sila. Kaya itong kalabang ko, pinagtatanggol niya OSAS. Ibig sabihin, lumalabas, pastor ka ng demonyo. Ito basa, ito sabi sa unang Korinto 6:9. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit nga ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nambababae, ni ang mga makiapid sa kapwa lalaki. Yan, hindi magmamana. Dahil nga yung mga pastor na pinagbabasa ko kaganina ng mga nakapost,
walang takot silang gumawa ng kasamaan kahit mangmolestya ng bata. Kasi ang doktrinang naituro sa kanila ng mga pastor ng demonyo, once saved, always saved. Kaya naman, sabi sa Efeso ng 4 ng 19, ganito ang sabi ni Apostol Pablo, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Yan, no? Napahikayat sa kalibugan. Yan. Sino yung mga napahikayat sa kalibugan? Yung mga pastor ng Baptist. Bakit? Kalat na kalat sa social media na dahil may once save, always save, walang takot ang mga pastor na mangmolestya ng bata, asawain ng nanay, pati kapatid. Wala silang takot. Bakit? Kasi nga, ang doktrina nila, ligtas pa rin. Dahil may once save, naman yung pinagtatanggol nung kalabang ko. Kaya lumalabas, tagapagtanggol siya ng aral ng demonyo. Ito katunayan, Roma 13:13, sabi diyan, magsilakad tayong mainhin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan. Yan ang turo ng mga apostol. Lalakad tayo ng mainhin, huwag sa kalibugan, huwag sa pagkaalit. Sa kanila, sa doktrina nila, kahit maging malibog ka, may pagkaalit ka, may pagkagalit ka, ligtas ka pa rin. Kasi nga, once save, always save. Kung tuturuan natin ang mga membro ng mga ganyan, wala silang takot sa kasalanan, kapatid. Kasi isip nila, palagi naman silang ligtas nung tanggapin nila si Kristo. Lalabas, ang mga tao, mawawalan ng takot sa Panginoon. Pag yung once save, always save na yan, ituturo mo sa buong Pilipinas. Kahit pumatay na, ligtas pa rin sila, madadaya ang kanilang kaisipan. Madadaya sila ng kaaway. Yan, kapatid, no? Ito sabi sa Galatia ng 5:19 hanggang 21, ganito sabi, no? At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, yan yung mga pastor ng Baptist, kalibugan, minolestya ang mga bata, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yan. Pag ikaw pala ligtas na, no? Pag gumagawa ka ng mga kahalayan, hindi ka magmamana, kapatid, ng kaharian ng Diyos, mga kalibugan. Ewan ko lang, yung mga pastor na pinagbababasa ko kaganina, sila Robert Morris, minolestya yung bata, sa kanila siguro ligtas pa rin. Kasi nga doktrina nila, once save, always save. Wala raw makakaagaw kay Kristo. Hindi niya pala alam, yung kasalanan, pwede tayong ihiwalay sa Panginoon, kapatid. Yan ang dapat mong malaman. Ang katunayan, Isaiah 59:2. Basa. Ang kasalanan ang naghiwalay sa Diyos at sa tao. Kaya ikinubli ng Diyos ang kanyang mukha sa tao, anuman ang hilingin ng tao, hindi niya dinidinig. Bakit? Dahil sa kasalanan. Kasalanan ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Huwag mo namang sabihin hindi nasa Diyos yun. Hindi mo naman pwedeng sabihin yung salitang nahiwalay kung wala siya sa Panginoon. Ibig sabihin, pag sinabing nahiwalay, nasa Panginoon yun. Alam nga naman sabihin mo, wala sa Panginoon yung taong yan, kaya nahiwalay. Kaya nga sabi, ang kasalanan ang naghiwalay. Ibig sabihin, nasa Diyos yan. Inihiwalay ng kasalanan. Anong katunayan pa? Efeso ng 4:18. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, sila'y nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Yan. Sabi ng Biblia, dahil sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Wag mo namang sabihin hindi nasa Diyos yan. Bakit gagamitin yung salitang nangahiwalay kung hindi nakakabit sa Panginoon? Ayan, meron pang talata, ang Diyos pumuputol. Wag mo namang sabihin na yung mga pinuputol hindi nakakabit sa Diyos yan. Nasa Diyos yan, kapatid. Kaya nga pinuputol dahil nakakabit. Basa, Roma 11:22, sabi diyan, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. At ang kabagsikan ng Diyos ay sa nangahuhulog. Datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mananatili ka sa kanyang kabutihan. Kung sa ibang paraan man, ikaw ay puputulin. Yan. Wag mo namang sabihin wala sa Panginoon yan, hindi ligtas yan. Kaya nga pinutol, nakakabit yan sa Diyos puputulin.
Meron bang pinuputol ng wala sa Diyos? Yan kapatid, no? Kaya yung doktrina yung Baptist, yung OSAS, malabong-malabo yan, kademonyohan yan. Kaya nga tignan mo yung mga pastor, no? Wala silang takot na molestyahin yung mga bata, asawain yung nanay. Okay mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa ating debate. Dako tayo sa unang pagtatanong ni Brother Jason sa kay Brother Mario. 7 minutes. Your time start now. Okay bro, magandang gabi bro. Sa Isaias bro, yung binanggit mo sa Isaias na ang kasalanan siyang makakapag-iwalay sa atin sa Panginoon. Lahat ba ng kasalanan doon? Oo o hindi? Yes, lahat ng kasalanang sinasadya. Yes. Sa Biblia kasi may dalawang kasalanan. Yung Nagpapaliwanag ako. Sa Biblia may dalawang kasalanan. Wait lang, Isang kasalanang sinasadya at isang kasalanang hindi sinasadya. Pag sinasadya mo kasalanan, ihiwalay ka talaga nun. At impyerno pupuntahan mo. Hebreo 10:26-27. Next Basahin mo, question. Yes daw mapapayakan bro. yun. Lahat daw. Yes. Sige. Kung lahat ng kasalanan, ano itong sinabi sa 1? Andrea, tanong ko lang. Sige lang. Pero Sabi sa 1 na naka-on yung time. Objection, moderator. Objection, moderator. Wait lang. Objection. Wait lang. Objection negative. Ano 'yan? Yung sagot ko, lahat ng kasalanang sinasadya sa mga ligtas na, yan ang sagot ko. Baka hindi niya naintindihan yung sagot ko kanina. Okay lang. Pinaklaro ko. Okay lang. Para question pa. Proceed lang bro Jason. Proceed lang. Paano ba bro malalaman mo yung kasalanang sinasadya? Ayan. Kagaya ng may dumaan na isang babae, tapos aksidente mong nakita, tumaas ang palda niya, nakita mo yung kanyang lamang loob, tapos binalikan mo pa ng tingin, tinitigan mo pa, yung kasalanang sinasadya na yon. Pero yung aksidente mong nakita, Okay, bro. tapos tumigil ka ng tingin, kasalanang hindi sinasadya yon. Okay bro, sige bro. Ibig sabihin, doon pa lang nagkasala ka na. Oo, hindi. Hindi! Roma 7:19, sabi ni Apostol Pablo, ibig kong gumawa ng mabuti, hindi kong magawa. Ang siya kong di ko ibig ay siya kong nagagawa. Kung nagagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kasalanang hindi nga sinasadya yan Gawa yan ng kasalanang tumitira sa katawan ng tao. Bro, yung tanong ko sa'yo kanina, yung ano yung kasalanang sinasadya? Sabi mo, yung tumingin ka ulit, sinasadya mo na ang kasalanan. So nagkakasala ka na nun. Oo, hindi. Yes, nagkakasala ka na nun kasi nga tinitigan mo Okay, Pero yung aksidente mong makita, hindi kasalanan yon. Kasi nga, kasalanang hindi sinasadya yon. Aksidente yun kapatid Pero yung titigan mo, hubaran mo sa paningin, balikan mo ng mata mo, yan ang kasalanang sinasadya. Yan, matututo ka ngayon. Sige bro. Sige bro. Ito. Nung panahon ba nina yung mga apostol at yung mga unang lingkod, sa iyong palagay bro, nagawa ba nila yan? O hindi? Yan, yes, nagawa nila pero hindi nila, sagot ko, yes, nagawa nila pero hindi nila pinanindigan. Kaya nga sabi ni Pablo, ibig kong gumawa ng mabuti pero hindi ko magawa. Yung siya kung hindi ko ibig ay siya kung nagagawa. Kung nagagawa ko ang hindi ko ibig, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Pag nagagawa nila yung kasalanan, hindi na sila gumagawa. Kasalanang tumitira sa kanila. Next question. Sabi mo, pag sinasadya, may hiwalay ka na sa Panginoon. Kung nagawa pala ni Pablo yun, ibig sabihin si Pablo nahiwalay sa Panginoon. Oo, hindi. No, mali pag-intindi mo. Yung nagagawa nila, kasalanang hindi sinasadya. Roma 7:19. Yung sinasadya mong kasalanan, impyerno pupuntahan mo doon. Hebreo 10:26-27. Nagagawa ng apostol, kasalanang hindi sinasadya. Roma 7:19. Sige bro, Hirap mo naman umintindi, kapatid. Next question. Sa'yo na lang. Sa'yo ko na lang itatanong. Nangyari na ba yun sa'yo, yung kasalanang sinasadya, na ano ang kala ng palda ng babae pagkatapos bigla ka na naman lumingon kasi sinadya mo ng ibig sabihin, nangyari na ba sa'yo yan o hindi pa? Nangyari sa akin yan, nung makita ko, hindi ko na tinitigan. Kasi aksidente kong nakita, ginawa ko, iniwasan ko na ng tingin.
Kasi nga, nagawa ko yon sa hindi ko bagay na gusto. Roma 7:19. Oo. Bro, sabi mo kasi sinasadya. Hindi yung isang sulyap lang. Kasi nakita mo, ano yung palda. Nakita mo, pagkatapos tinitigan mo ulit, tinitigan mo ulit. Sinasadya na yan. Nangyari ba sa'yo yan? Yan, hindi ko, sagot ko, hindi. Hindi ko tinitigan. Iniwasan ko ng tingin kasi naniniwala ako sa Biblia. Kaya kung nagawa kong makita nang hindi ko sinasadya, hindi ko kasalanan yon, Roma 7:19. Pero nung titigan ko, magiging kasalanan ko yon. Kaya ginawa ko, iniwasan ko ng tingin. Kasi nga may pananampalataya ako sa Panginoon. Kaya yung nagawa kong makita, hindi ko sinasadya yon dahil aksidente yon. Kung balikan ko ng tingin, sinasadya yon. Kaya wag mo akong paparatangan na sinadya ko. Iniwasan ko nga ng tingin eh. O sige bro, wala namang problema bro. Nagtatapat ka ba ngayon sa harap ng Panginoon na hindi nangyari sa iyo yung pagsadya mo ng kasalanan? Nagtatapat ka ba o hindi? Yes, nagtatapat ako. Yes, nagtatapat ako. Iniwasan ko talaga. May pananampalataya ako eh. Kaya kung pinag-iisipan mo ako ng masama, Roma 2:1, paghatol yan, kasama ang gagawin mo sa utak mo. Hindi bro yan paghatol. Hindi bro yan. Okay, next question. Sabi mo, tagapagtanggol ako ng mga pastor ng demonyo. Saan ko ba yan binanggit nung unang presentation ko na ipinagtatanggol ko ang mga pastor ng demonyo? Okay, sasagot ako. Diyan sa paksa. Diyan sa paksa, pinapatunayan mo na ang tunay na ligtas ay hindi na mawawala ang kaligtasan. Kaya nga yung mga pastor ng Baptist ng rape na yon, sa paniniwala mo, ligtas pa rin. Kasi nga yan ang paksa eh. So, diba? Patutunayan mo ang kaligtasan, di nawawala. Kaya kahit mang rape pumatay, ligtas pa rin sa paniniwala mo. Next question. Yung mga pastor na yan, na gumawa ng mga katarantaduan at nabulgar sa buong sanlibutan sa social media, hatulan mo ba sila na sila hindi naligtas o hindi? Sa akin, oo. Kasi sa mga nasa loob ng iglesia, tayo ang hahatol. Datapot sa mga nasa labas, unang Korinto 5:13, ang Diyos ang hahatol. Pwede tayong humatol sa mga loob ng iglesia. Nasa Biblia ang babasa ko. Next question. Next question. Yung mga pastor na yan, nasa loob ba ng Time na. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna kay Zed Watashi. Sabi niya, sako ang Baptist, sinako ng MCGI. Shoutout din kay Paharon Anahaw. Kung may duda kayo sa pangako ng Diyos, kayo lang ang naghawak sa inyong kaligtasan. Hindi si Kristo ang hawak ng kaligtasan ninyo kasi kayo naniniwala sa pangako ng Diyos. John 10:28-29, Ephesians 1:13. Sabi ni Art Rosin, sige daw bro, natuto na si Jason. Shoutout din kay Emil Alfonso, bakit ba madilim sa pwesto mo bro Mario? Hehehe. Shoutout din mga kapatid kay Roberto John Reyes, kasalanan yun kung matapos mong tingnan ay pinagnasahan mo. Pero kung nakita mo at wala ka namang pagnanasa o masamang hangad, hindi kasalanan yun. Shoutout din kay Jeff T. Orieta, sa tanungan talaga ang thrill. Shoutout din mga kapatid